morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo sa ating mga kaibigan na si Brider Der, Balamban, Cebu, Anthony Espinilla, Romblon, Philip Gabisay, at saka itong si Andro Amancio from Jeddah, itong si Riniboy Miniro, si Kuyet Pintiniro. Ayun lang po, ang alam nyo na. Ito naman mga kaibigan na may magpa-shoutout sa atin ay enjoy tayo dyan kasi nakita natin na may sumusuporta pa po sa atin dito mga kaibigan, lalo na sa mga vlog ko ay marami yung nag-comment ba't daw ako pumayat ng tudo po kasi mga kaibigan, alam niyo po ang taong may tinatawag na hypertension mga kaibigan, katulad ko, ang laki ko dati, ang mukha ko bilog na bilog, medyo mag-diet tayo mga kaibigan kasi medyo mataas po yung cholesterol level natin. Kailangan talaga yun mga kaibigan kaysa ma-RIP tayo po. Kasi alam nyo na, ito kasi mga kaibigan, kailangan kasi sa akin, may bara po ako sa mga kaibigan, daluyan ng dugo, kaya kailangan talagang po, medyo diet tayo ng kunti mga kaibigan. Pasensya na po kasi talagang ganun po. Kailangan talaga natin mag-diet mga kaibigan. Dati po, ang laki-laki ko. Ngayon, kahit tinapay po, bawal po. Kaya ito ang nangyari sa atin, medyo pumayat tayo ng gusto mga kaibigan. Pasensya na po. Ang pag-usapan natin mga kaibigan itong ang manok na hindi maglaban, lalo na po pag binitaw mo tapos tumakbo tapos hindi na maglaban mga kaibigan. Dati po sa mga ginagawa ko dyan mga kaibigan, kasi dati bata pa tayo, initsahan ko po yung mga manok na ating kapitbahay, tapos yung sa atin po ay medyo hindi na maglaban kasi tumatakbo po. Ang ginagawa ko dyan mga kaibigan, nilagay ko sa kulungan, tinakpan ko ng sako po para yung talagang wala silang makitang ibang manok kaibigan para bumalik yung tapang nila. Pero sa nowadays mga kaibigan, talagang hindi na po kailangan yan kaibigan kasi pag ang manok na may mga bloodline talaga ay talagang kusang maglaban yun kasi mga ganong klaseng manok medyo talagang sila matatapang na po, di katulad dati mga kaibigan yung mga manok ko medyo may mga dugong Bisaya po. Pero ngayon mga kaibigan, lalo na may mga bloodline talaga, ay hindi na ako kailangang takpan mo pa kasi pag inilagay mo lang sa kulungan, pagdating ng medyo may edad na sila, 5 months o 6 months, talagang kusang maglaban yan. Iba na kasi yung may mga bloodline talaga mga kaibigan, katulad na ngayon nga, medyo ang mga manok ay medyo na talaga, yung maganda na pagbibreed kasi yung mga breeder ngayon mga kaibigan, yung magmamanok talaga ngayon, medyo may social media na. Kung hindi ka naman marunong sa mga kung paano i-breed, manood ka lang sa mga social media mga kaibigan, talaga matuto ka po. At saka sa akin mga kaibigan, yung mga manok naman na hindi maglaban kahit 5 months o 6 months, huwag mo nang yan mga kaibigan, huwag mo na alagaan yan, ibigay mo na lang yan sa mga kaibigan mo kung sino man gusto dyan kasi pag ka lang dyan ang panahon mga kaibigan, lalo na pag ikaw talaga ay maglaban po ng examination, ay mahirap yung ganon kasi ang mga manok talaga mga kaibigan na medyo kulang sa tapang po, mahirap yun kasi lalo na pag mahilig ka sa mga bitaw, palagi mong ibitaw, nako, talagang takbuhan ka ng manok mo dyan mga kaibigan, totoo yan. Kaya tayo, kung mag-breed tayo na may isang magmamanok, pag tayo ay mag-breed ng isang manok, piliin talaga natin yung sa sinasabi ko na pag sa panahon ngayon po, lalo na sa mga bloodline natin ay mga sweater, mga hatches, mahirap na yung mga kaibigan na medyo tumakbo yung isang manok. Pwera lang siguro mga kaibigan kung palagi mong ibinibitaw po kasi ang manok na palagi mong ibinibitaw ay medyo talaga mananakit yung mga katawan nun at saka mahilig ka sa sabong talaga. Kaya yung sinasabi ko mga kaibigan, kung ako ay mag-alaga ng manok ay hindi ko palaging ibinibitaw yan. Ang sa akin lang dyan mga kaibigan, i-cord mo lang, tapos kahig lang ng kahig o pwede scratch box lang. Kung magbitaw man, isang bisis lang sa isang week. Kaya sa atin mga kaibigan, pag may mga ganyan po, madali lang pong maglaban yung mga manok na ganyan kasi lalo na pag hindi ka mahilig sa bitaw, nako, ang tapang ng manok po ay sa hapon kung medyo wala kang libangan, hawak-hawakan mo lang ng konti. Pero sa akin mga kaibigan, hindi ko na hinahawak-hawakan po, pabayaan mo lang yan sa cord, magbitaw ka, pwede yung
Sa isang week, isang bisis lang po, yun lang. Pero pag sinasabi mga kaibigan na pag hindi maglaban yung manok mo, ikulong mo pa rin, tabunan mo ng tila kung ano man yan, ako, wag na po. Pag ang manok, pag hindi pa yan maglaban ng 6 or 7 months old, sa akin dyan mga kaibigan, ay talagang hindi na ako mag-alaga ng mga ganong klaseng manok po, kasi ano lang yan mga kaibigan, parang ano lang yan, dagdag problema lang yan mga kaibigan, kasi sa atin naman dito pag hindi natin i-share, ilaban natin, yun lang naman talaga, kasi tayo naman bilang isang magmamanok po, kung gusto nating mag-alaga ng manok, yung matabang talaga, sa panahon ngayon, lalo na sa mga may sweaters ka, may mga hatches ka, lalo na sa mga Gilmore, talagang matapang na po ang mga manok na ganyan mga kaibigan. Kaya sa atin po, pag may mga manok na hindi pa maglaban ng 7 months, 8 months, nako, ibigay nun lang yan sa mga kaibigan natin, maka sa kanila maglaban din pagdating ng mga 9 months, 10 months, lalo pag ang kaibigan mo hindi mahilig sa bitaw, ay usang kumatapang din yun. Sa akin mga kaibigan, pag may manok ako hindi maglaban ng mga 7 months, 8 months, ako hindi ko na ho alagaan yan, ibigay ko na lang yan mga kaibigan, kundi ano na lang, katayin na lang natin para ma-enjoy pa tayo po. Yun lang po, ito'y update lang sa ating mga content o vlog mga kaibigan, para naman kasi may nagtaka video matagal-tagal tayo hindi nag-vlog kasi ang dami kong inayos ito mga kaibigan. Nilagyan ko ng mga yung talian, nilinis ko lahat, i-arrange ko po ang manuka natin, kasi ang manuka natin medyo maliliit lang, kaya kailangan natin i-arrange po para medyo maganda naman tingnan mga kaibigan. Sa atin naman dito ay mag-cord lang tayo ng mga siyam, 10, nagpahulugan tayo, pero napaka lang po, kunti lang talaga mga kaibigan. Mga kaibigan kasi tayo, lalo na sa mga backyard breeder, kumukuha ng mga street breed o mga 2-week rosal, makabigay tayo dyan kaibigan. Ang advice ko naman dyan, pag kayo ay kumukuha sa mga breeder vlogger, pag tingin nyo po na pagbitaw mo walang mga palo, sa susunod hindi ka nakukuha po. Tapos pag may breed mo yung nabili mo, kasi mura lang, nabili mo mga ilain o mga materials mo, bili mo lang ng 10,000 or 5,000, medyo napakamura po doon mga kaibigan. At saka sa tingin mo naman pag breed mo talagang walang mga palo, sa sunod mga kaibigan, huwag ka nang kukuha po. Maghanap ka ng medyo yung breeder vlogger na medyo maganda ho ang resulta. Pag maganda yung resulta, may mga palo talaga, at saka maganda yung manok, balikan mo doon mga kaibigan, kasi tayo naman mga kaibigan ay hindi naman natin yan masigurado na, depende kasi yun sa breeder mga kaibigan. Kahit maliit lang yung area ng isang breeder, kung talagang marunong siya, ay talagang may mga palo yung manok, at saka marunong lalo na sa meeting mga kaibigan. Kasi itong breeder mga kaibigan ay ilang bisis ko na yan nasabi mga kaibigan, na may kaibigan ako na matanda doon sa Mindanao, yung manok niya medyo misisuhin lang, pero ang ganda po, napakaganda ng mga balahibo nila, talagang makinis, makintab. Depende kasi yun sa isang taong nag-alaga mga kaibigan. Kaya magtaka ka lang po na kahit nakita mo yung manok niya hindi masyadong pinaliguan, pero nakita mo ang linis-linis ng mga manok niya, tapos maganda pa ang pormahan. Depende kasi yun sa isang taong nag-alaga mga kaibigan. At saka napakahalaga po yung meeting mga kaibigan, meeting ng isang mga manok. Napakaganda yun mga kaibigan, kahit gaano pa kaganda yung ginamit mong broodcock o broodhen man, yung hindi ka marunong mga kaibigan, magpalabas pa rin yan ng medyo pangit na mga manok mga kaibigan. Kaya tayo naman bilang isang breeder vlogger, palagi tayong nanonood sa social media, alam naman siguro natin yun mga kaibigan. At saka kung magbigay tayo sa ating mga kapwa magmamanok din, ay hindi din tayo magbigay na medyo alanganing manok po. Sa akin po mga kaibigan, may nagtanong sa akin na yun daw kung sino daw yung mananalo sa parapol, tapos walang pamasahin. Ako mga kaibigan, pasensya na po, hindi talaga ako makapagbigay dyan mga kaibigan, kasi medyo wala din tayo. Sa atin mga kaibigan, yung binibigay nating mga manok, yung talaga magaganda din, kasi parang binibili na rin yun mga kaibigan, kasi 3,000 yung shipping po, medyo mahal din. Kung wala kang pang sa atin naman dito mga kaibigan, pag mabunot ka, tapos hindi ka maka-link sa akin, hindi ka maka-contact sa akin, bunot tayo ulit po, kuha tayo ng ibang pangalan mga kaibigan, para naman
para naman mabigyan natin ng ano yung mga medyo entrante natin ng kaibigan na continuous yung raffle natin kasi live yun. Kaya kailangan talaga pag mabasa yung pangalan mo, wala kang pamasahe po, sabihin mo na lang sa akin mga kaibigan na busing, wala talaga. Di, buno tayo ulit po. Pero bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, tayo na may fair po sa lahat, kahit nga hindi subscriber, basta nanonood ka lang, talagang kasali ka po. Bago natin umpisahan yung parapol mga kaibigan ay babasahin po natin lahat yung mga medyo nakapasok sa parapol po para baka excited kayo tapos hindi naman kayo kasali. Ayoko na pong ganun mga kaibigan kasi kawawa naman yung mga manonood sa atin, yung mga medyo talaga viewers natin. Kaya yun lang po, medyo hindi pa ngayon, isabay lang natin yan sa ating pa-ship mga kaibigan or sa pangalawang pa-ship pa, ganyan po. Sinasabi ko lang yan dito mga kaibigan kasi para naman fair po sa lahat ng entrante mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.